part 2 ng pregnancy story ko dito sa India. And then, dun na ako kinabahan kasi sobrang bilis niya mag-reply. Pagka-send ko, nag-reply siya agad. Sabi niya, pumunta na agad ako sa emergency room. Si daddy yung nandito noon. Dumiretso na agad kami sa hospital. So, si mami naman nandun siya sa labas. Nag-aalala yung mukha. It's okay, wag kang umiyak. Merong subchorionic bleed. Very small. Konti lang naman po. Yung OB-GYN ko, nakatingin siya kay Baljit. Nakatitig siyang ganun kay Baljit. Tapos, are you okay? Sabi niya. 2 beses niyang sinabi, are you okay? Sabi niya. Kaya tumingin na ako kay Baljit. Tapos nagulat ako guys, yung mata niya medyo lumaki. Medyo lumaking ganun. Tapos yung mata niya hindi nagbe-blink. Parang wala siyang naririnig. Nakatayo na ako. Hinakap ko. Patumba na siya sa akin guys. Yung tumbler niya na nahulog niya sa... First time na nangyari. Hindi ko marinig anything. Hindi ko kita anything. So, yun na. Di ko na napigilan guys. Umiyak na talaga ako. Tapos dala nila ako sa emergency. Nawamura ako sa kanya. Mag-inject ako ng pampakapit every week. Pagkatapos na ng shots ko for ultrasound ulit, then okay naman, thanks God. Dati hindi ko kayang ilabas yung mga ganito. Siguro kung nabas ko ito noon, syempre madaming magpa-pray para sa amin. At the same time, makakabasa kasi ako ng comment na dapat kasi hindi mo yan pinopost dito. Ganyan. This is very nice journey actually. Yes. Alam mo ba, naisip ko madalas parang sana hindi na lang ako masaya. Ha? Ito na yung interesting part ng aking pagbubuntis sa India. This is special thanks to all the viewers nababasa namin yung message nyo. Yung wish sa amin na congratulations. Wishes nyo, prayers nyo. Lagi kayo ng para doon, para sa amin. Very, very thanks to you. Thank you so much. Yan. So, ito na yung part 2 ng aking storya dito sa India. Yung pagbubuntis ko dito sa India. Dahil ito yung story na nahimatay si Baljit sa ospital. Ba't mo gusto sabihin? Kwento ko yan dahil first time kong nakita si Baljit sa ganong eksena at talagang natakot ako. First time na nangyari yun eh. Nung may heartbeat na, saka lang namin sinabi sa mga biyanan ko na buntis ako. Linihim namin ng ilang weeks yung pagbubuntis ko dito sa India. Si Jahapan na naman, nasabi na ni Baljit na expecting kasi makulit si Jahapan na. Ulit-ulit tanong niya. Every weekend gusto niya lumabas kami. Nauubusan na kami ng alibay ni Baljit kasi bawal ako mag-travel. Paano mo sinabi? Makulit siya sa akin. Punta na tayo, ready na yung sakyan, ready na yung sa likod niya. Diba, I remember yung gawag kami ng kitchen sa likod. Sabi ko, hindi ngayon. Next. Bakit ba? Anong ba nangyari? Then sinabi ko, konti-konti, we are expecting something. Tapos, may nag-comment din kasi dito. Baka parents mo, Sarah, hindi pa nila alam. Mas nauna pa yung mga biyanan mo. Hindi, parents niya alam na. Yeah, yung nanay ko alam na niya. Meron kami isang chismosa. Sabi nila tumahimik. Yung nanay ko, sinabi ko na sa kanya. Pero hindi ko dinetail yung paano yung pagkaselan. Para hindi siya ma-stress. Alam nyo, di ba, nabanggit ko na dati na mild stroke siya. So, ayaw ko ma-stress. And then, yung sister ko naman at yung tatay ko ay nanonood pala siya. And kapag hindi kami nagbablog, message ako ng sister ko. Agad-agad, si chismosa siya. Siya yung unang nakakaalam what's happening. Hindi, yung pag gusto mong kalat yung chismis sa angkan ko, pupuntahin mo na kay Gurjit. Anong kalat na siya. Pero pag gusto namin na ikot sa angkan niya, puntahin sa sister niya. Siya na bahala sa ikot na buong angkan niya. Alam na din si Mama. Penjo, alam na rin niya siya. Diba nung nakaraan, wala pang GSAC. And then nung next na ultrasound, TBS, may GSAC na. Then nag-wait ulit. Para sa heartbeat naman, heartbeat is good naman. Pero nagtitake pa rin ako ng pampakapit, no? Kasi yun yung gusto ng ubi ko. And then, hindi pa namin sinabi agad sa mga biyanan. Pero nung kailangan na kasing pumunta ni Baljit sa Philippines, kailangan na talagang sabihin sa mga biyanan. Kasi craving siya nandun time. So, umuwi si Baljit sa Philippines dahil may inayos siya doon na importante. Tapos, sinilip niya yung gym namin, tsaka yung fleet na business. Pinagkasya niya lahat ng gagawin niya sa 4 days lang. 3 days. 3 days? Yan, 3 days lang siya doon. And then, bumalik na siya. Pero may storya dyan. Noong araw na pabalik na si Baljit dito sa flight na niya. Konti explain ko ano nangyari sa Philippines. Dito malamig, diba? Tas doon init. Mainit. Bigla weather change na feel ko na fever agad. 3 days naka-fever na ako doon. Kahit balik ko na ako. May fever siya. 3rd day na, pabalik na si Baljit dito. So, happy na ako, syempre. Pabalik na si Baljit. Pabalik na yung, utusan ko. Hiya siya na utos kay tatay eh.
Hindi, pero sobrang thankful ko sa family ni Budget kasi maya't maya pumunta sila sa kwarto. Lagi nilang tinatanong anong daw gusto ko, anong kailangan ko, may pabili daw ba. Tsaka na si Daddy G, tsaka si Gurma, si Mami yung talagang nag-aalaga sa akin. Nasa kwarto lang ako noon madalas. Hindi, actually wala naman akong ginagawa sa bahay. Masyado noon wala akong ginagawa. More on nagre-rest lang ako. Pero napabalik siya around 6 p.m. Nung araw na yon 6 p.m. nag-CR ako. Upon wiping, mayroong brown discharge. Hindi pa ako nagwo-worry nung time na yon kasi parang iniisip ko parang normal naman. Iniisip ko kung old blood lang siya or yung implantation bleeding. Pero sabi ko impossible na implantation bleeding. Matagal na. Pero ang ginawa, pinicturan ko pa din and then sinend ko sa ubi ko. And then dun na ako kinabahan kasi sobrang bilis niya mag-reply. Pagka-send ko, nag-reply siya agad. Sabi niya, pumunta na agad ako sa emergency room. Pa-inject daw ako doon. And then, doon na yung, grabe yung kaba ko na. Tapos, pumasok na ulit sa isipan ko yung nangyari last year. Kasi dinugo ako, guys. Yun kasi, nung last year, talagang bright red siya. This time, brown discharge. So, kinakabahan na ako noon. Hinanap ko si Daddy and Japan na. Si Japan na nasa office pa noon. Parang may meeting sa malayo pa yata ko. Tapos si Daddy, sobrang busy niya kasi kinabukasan, may padasal noon. Diba may padasal? First day ng padasal kinabukasan. So, nasa labas siya. Yung mga upload ko pala nung January, talagang late upload lahat yun. Kasi hindi ko na-upload agad. Sabi ko nga, ayaw kong malaman ng lahat na nasa Philippines siya. Para sa safety niya kasi mag-isa lang siya sa Philippines. Yun na, yung eksena. Nanap ko sila, wala sila. So, ang ginawa ko, tinext ko si Japan. Ganun yung nangyari. Tapos, siniscreenshot ko, sinend ko din yung conversation namin ng ubigay ni ko. And then, sabi ni Japan na, don't worry, pauwi na ako, sabi niya. And then, ilang minutes, biglang dumating si Daddy and then dumiretso sa kwarto. Siguro, tinawagan ni Japan si Daddy. Si Daddy yung nandito noon. Dumiretso na agad kami sa ospital. So, si Mami naman nandun siya sa labas. Nag-aalala yung mukha niya. Siguro inisip niya nung nangyari dito. So nag-sign lang ako na may injection ako sa Suhana. Yun lang. Pero ayaw ko kasi siyang may stress. So ganun. Agad na siya stress. Oo. Sabi ko may injection lang ako. So sabi niya, tika, nung papunta na ako, kinakabahan talaga ako. Diretso na kami sa ospital, sa emergency room na. And then, tinawagan nila yung OB ko kasi hindi na naka-duty noon eh. Ininjekan ako ng pampakapit. And ang nagbayad noon is si Daddy. Wala akong dalang cash. Hindi ka na kailangan bayaran si Daddy. Hindi ko rin next. Hindi ako tinurukan sa sa emergency room. Pumunta pa kami sa 3rd floor and then parang matagal pa ako doon. Parang binayaran pa ni Daddy yung kwarto. Tapos pinagpahinga ako doon. Yung nurse doon, binigyan pa ako ng pad na makapal. Akala niya nag-bleed ako. Pero hindi ako nag-bleed noon. Brown discharge lang. Nung time lang na nasa bahay ako. And then, hindi na ako nag-bleed. Hindi ba? Sinabi ko sa'yo. Hindi mo sabi ito sa akin. Lumipad lang sa ulo mo. Hindi. Yun lang alam ko ito. Ayan. So, ganun na yung nangyari. So, iniisip ko noon, siguro si Budget nag-landing na sa Thailand. Kasi may layover siya. Minessage ko pagka nasa airport ka, nag-text ka sa akin. Pero hindi ko sinabi sa kanya anong nangyari para hindi siya may stress. Pero hindi siya nag-reply sa akin na dito na ako sa Delhi, ganyan. Delhi ka ba nun? Parang 11 p.m. na ako dito sa Delhi ka, Britsar? Delhi. Na-injectan na ako, umuwi na kami ni Daddy, nagpahinga na ako. So, sabi sa ospital, ano oras kayo? bawal 9, 8 or 9. Kung na matanda. Umuwi na kami ni Daddy. Sabi nung naka-duty doon, balik ako bukas. Kailangan kong magpa-ultrasound ulit kung okay ba yung baby. Sabi ni Budget nung nasa Philippines siya. Mga around 11, baka nasa Delhi siya. Delhi kasi to Chandigarh, mga ilang hours? 4? Mga 5 hours. So, madaling araw na siyang makaka-uwi dito. Pero narinig kita nun. Narinig ko. Narinig ko yung taxi. Tsaka yung yapak mo. Pero hindi ko pasok sa kwarto. Pero hindi siya dumiretso sa akin. Kasi masakit din ako, may fever and sipon. Kala ko para hindi napasok sa kanya, tulog na ako sa labas, hindi na ako pasok sa kwarto. Walang kaalam-alam pa si Budget noon. Tapos sobrang pagod na ako, parang gusto ko tulog noon time na I was trying to sleep kasi in plane hindi ko kaya na magtulog. Wala pa, umiiyak ka na eh. Huwag kang umiyak, it's okay. Kasi hindi ko alam na nangyari na ito, hindi mo nasabi sa akin talaga. Hindi mo alam. Ngayon ka lang iiyak. Ngayon ko alam na what happened. It's okay, huwag kang umiyak. Kasi umaga, text niya sa akin na
a.m. talaga. 5 a.m. ako dito na. San No, ka ba? 9 na. 9 na ako nag-text. Saan ka ba? Pasok mo sa kwarto. Bakit hindi ka dito? Oo, kasi kailangan naming ospital. Hindi mo na alam ano nangyari? Sabi ko, ano nangyari? Meron akong ultrasound. Tapos na-shock siya kasi sabi niya, hindi pa ngayon yung schedule ng ultrasound namin. So sinabi ko na yung nangyari kagabi. And then parang tulala siya na gano'n. Konti lang sabi mo may brown discharge ako. Noon lang, yun lang sabi ng Ininjectan doktor. ako, sinabi ko diba? Tapos punta ka sa hospital, inject ka, tapos sabi ni doktor, balik ka dito. Yun na. Kabado ako syempre for ultrasound ulit. In-ultrasound muna ako sa hospital. Habang nandun ako sa room, hindi ko nakikita yung monitor, guys. Pag ganun, hindi pa nila pinapakita. Nung pelvic na, dun lang pinakita. Pero dun sa TVS, hindi pinakita. Ano pelvic? Pero naririnig ko yung abdominal ultrasound. Dun sa TVS, hindi talaga pinapakita. Di ba sa atin sa Philippines, meron pang malaking monitor, malaking TV sa harap natin. Sila wala. Bawal dito. Yeah. So, nakatutok lang yung monitor sa kanila. Pinapakiramdaman ko kung okay. Kasi naririnig ko yung heartbeat kapag And buti na that time, narinig ko yung heartbeat talaga. Nakalma na ako nun. Super kalma ko na kasi alam kung good siya. Good yung baby. And then, walang sinabi din yung sonographer. Silent lang siya. Nung pagkalabas na, sabi niya, good naman. Nothing to worry. Sabi niya, hindi na ako na-stress. Kailangan na ipakita sa ubigay. Doon na, guys, yung start ng kwento. Ito na yung kwento na yon. Binabasa na nung ubigay ni ko yung result. First thing na sinabi niya is good yung baby. Good cardiac rate. Yun agad yung sinabi. And second line, nabasa ko na din yun Yung second line, so expected ko. Merong subchorionic bleed. Very small. Konti lang naman. May mga medical terms kasi siyang mga sinabi. And then, I need to be careful kasi if na-dislodge kasi yung clot, pwedeng masama yung baby. Pwedeng ma-pass out ko. Could lead to abortion. And then si Budget siguro parang nagpintig na yung ulo niya doon. And then, nagtataka ako, guys. Nagtataka talaga ako. Yung ubigay ni ko, nakatingin siya kay Budget. Nakatitig siyang ganun kay Budget. Tapos, are you okay? Sabi niya. 2 beses niyang sinabi, are you okay? Sabi niya kay Bunny. Tapos tumingin na ako kay Budget. Tapos nagulat ako, guys, yung mata niya medyo lumaki. Medyo lumaking ganun. Tapos yung mata niya hindi nagbe-blink. As in, hindi nagbe-blink. Tapos kitang-kita mo talaga, parang wala siyang naririnig. Parang out of mind. And then tumayo na ako. Hinakap ko siya kasi anytime parang matutumba na siya. Kasi parang gumaganon na din. Tapos hindi nagbiblink talaga yung mata niya. And then, nung nakatayo na ako, hinakap ko, patumba na siya sa akin, guys, yung tumbler niya na nahulog niya sa floor. Explain mo na, ikaw na bahala. Nahulog niya sa floor. Talagang kinakabahan na ako, guys. Kala ko, yung feeling ko nun, parang mawawalan ako ng asawa. Tsuray. Talagang napamura talaga ako. So, ganito yung nangyari. Yung nasabi ng doktor na yung very good yung baby, everything is good. Wait lang, kasi remember nakita ko yung mata mo noong time. Sabi niya, wait lang. Sabi niya, puta kita mo. Basta relax lang sa... Wait lang. May sabihin na ako, wait lang. Ano? So, unang sabi niya, everything is good and ganon. Then bigla sabi niya, alam ko hanggang doon ko na marinig, it can lead to may clot na it can lead to abortion. After that, guys, first thing na nangyari, hindi ko marinig anything, hindi ko kita anything. Kita ko nga sa mukha mo, parang wala ka nang naririnig. Una when konti kwento niya mga meron ka na ganun clot, it can do this. Parang mahirap akong nahinga doon. Pero hindi ko nasabi. Kasi ako tumayo siya, upo lang doon. Hindi ko masabi pero I was feeling that I cannot breathe. Na shortness of breath na feel ko. Then after that 2 minutes or 1 minute, hindi ko alam anong interval. I do not know anong nangyari. Until now, hindi ko na recall. Hindi ko alam meron laglag yung buti, sabi ni Sarah. Hindi ko alam na hawak niya ako. Hindi ko alam na sabi ng doktor sa akin, are you okay? Hindi ko alam yun. As of now, I don't know. Alam ko when I start recalling myself, nakaupo ako sa upuan. Pinaupo ka namin. Tas lahat nakadun. Ang daming tao. Tabi sa akin na lahat na tao. Yep. Then, sabi ng doktor, I was explaining only the procedure. Ganon lang yun.
Yun yung pinaka-latest na marinig ko after na pass out ako. Sabi din pala ng OB, manageable naman. Basta mag-bed rest lang ako. Inumin ko yung mga kailangan kong inumin. Pero yun nga, na hindi na pala siya nakikinig na doon. Parang unconscious na siya. As in, hindi nagbe-blink talaga yung mata. Gumaganon na siya noon. So, inayakap ko siya kasi parang patumba na siya. Tapos gumaganon. So, yung mga tao doon, lumapit na din. Kasi, ang liit ko guys, hindi ko kaya pag natumba siya. Inawakan din siya and then pinaupo. So, sabi ko, okay ka lang ba? Tapos, ganun pa rin yung mukha niya. Pero, sumagot na siya. Tika, ganyan. So, okay. So, dun na parang hindi ko alam. Na. Pag upo ko na, dun lang alam yun ko. Na nga, dun ka lang sumagot nung nakaupo ka na. Pero yung mata mo ganun pa rin. Hindi nagbe-blink. And parang out of mind pa din. Parang yung pagkasabi mo ng tika, parang napilitan lang. Hindi, yung vision ko din ganyan na balik. Konti balik. Hindi bigla nakita ko everything. Nakadilat pa din eh. Una, pero, hindi ko tindihan kung sino ba sa tabi ko ganun. So, di yun na. Di ko na napigilan guys. Umiyak na talaga ako. No? Tapos dala nila ako sa emergency. Dinala siya sa emergency room. Tapos tanong nila, sino ba kasama sa patient? Sabi nila walang kasama patient. Siya yung kasama sa patient. Tama sila. Sabi ng OB ko, huwag ka nang sumama sa emergency room kasi may stress ka lang doon. Yung mga papasok na pasyente. Tapos yung nangyari nga kay Bunny. Umiyak ako. Tagal kong umiyak doon guys. Tapos sinayakap ako ng OB ko. Okay naman ako noon na kaso. Yung tsura. Puta, kaya mo. Tapos pumunta ka. Tapos nung okay na ako, pumunta na ako sa emergency room. Tapos nawamura ako sa kanya. Diretso mang bo. Sabi ko, it's not. Hindi naman fault ko eh. What happened? Hindi ko alam talaga. Sabi ko. Imbes na relax ako, parang yung chan ko, parang parang kiniwal-kiwal, yung Tagalog, parang umikot yung chan ko. Alam ko naman na okay si Bazit, alam kong okay yung health ni Bazit kasi nga may laboratory test kami, kompleto kami ng lab test. ECG, X-ray, blood test, blood chem, normal. Tapos kinuhanan din siya ng sugar sa emergency room, normal. BP niya, normal. Everything is siguro normal. Kulang din siya sa tulog or kain. Kumain ka ba nun? Kasi tinatanong ng OB ko kung ano ba, kumain ka daw ba? Kain naman sa plane din, kain ko umaga bago mag-alis kain. Feeling ko nun parang mawawalan na ako ng asawa. Parang yung nasa movie lang. Kainis talaga. Guys, tawag-tawa kami nung next check-up na. Parang nahihiya na kami po. Sabi ng doktor sa akin, sabi ko, okay ba si Sarah? Sabi niya, okay lang si Sarah, ikaw okay ka ba? Every time tawa sila, tapos tanong sila sa akin, ikaw okay ka ba? Sabi ko, low blood pressure. This time na pupunta kami, sabi low blood pressure. Sabi niya, ikaw din. Ikaw take care mo sarili mo. Kaya ni na Sarah. Grabe Ewan talaga. ko, I was not ready to marinig that. Kasi parang masaya naman ako na everything is good. Yeah. Pero bigla marinig mo na ganyan. Hanggang pag-uwi ko talaga guys, hindi ko alam yung nararamdaman ko. So pag iniisip ko siya, parang kahapon lang. Parang fresh na fresh. Yung mukha ni Bajit, hindi ko talaga makalimutan yung pagmumukhang yun. Grabe, ang dami naming adventure na ginawa sa Philippines. Tapos, doon na naimatay. Stress lang, hindi sa adventure. Actually, that 2 minutes of unconsciousness or whatever, madami nang changes sa akin. Iba ako, ngayon sobrang iba na. So, now, yun. I know that life is just like this. You can go anytime from this world. Yeah. Tapos, yung OB ko naman na yung nag-explain sa anong mangyayari sa akin. So, naka-bed rest lang ako dapat. Hindi naman complete bed rest, pero kailangan talaga akong mag-bed rest. Tapos, kailangan mag-inject ako ng pampakapit every week. For 3 times yun, guys. Once a week, every Tuesday. Tapos sa puwet siya tinuturo. Yung progesterone ko na tab, ginawang 3 times a day. Yun, I need to be careful nga daw. Saka sabi niya, wag ko daw baliwalain. Common na siya sa baba. Nangyayari talaga siya sa mga buntis sa first trimester. Yung ginawa namin, pahinga lang, sa bahay lang. Kasi bawal na mag-travel totally. Kahit malapit lang noon. Hindi ko siya kasama kahit saan. Yes. Ngayon, minsan dala ko siya kasama, pero dati hindi. Lagi ko lang pinagpe-pray na sana okay siya sa loob. Pagkatapos na ng shots ko for ultrasound ulit, then okay naman, thanks God, okay. Wala na ding bleed.
And yun yung storya na pagkahimatay ni Bajit. Kaming dalawa ay talagang memorize na kami ng nurse tsaka doktor. Agad na sila kilala sa akin kami. Agad nila kita ako. Tapos titingnan muna nila si Bajit kung okay ba siya. Feel ko stress lang siya. I learned from that incident. Hindi mo na alam kailan ka naalis sa buhay. Gawin mo na something that wag ka na away-away. Gawin mo na something rememberable para remember nila. Kuha mo na insurance din para secure sila. Wag mo na waste yung moments mo with your family. Madami pa akong kwento, guys. Part 3 na lang. Ngayon lang ako nakakapagkwento na yung medyo comfortable. Dati hindi ko kayang ilabas. Yung mga ganito. Siguro kung nabas ko ito noon, syempre madaming magpa-pray para sa amin. At the same time, makakabasa kasi ako ng comment na dapat kasi hindi mo yan pinopost dito, ganyan. Yung imbes na mag-pray sila sa'yo is madadagdagan ng negative na comment, ganyan. So, ayoko ng negative comments as much as possible. Pero this is very nice journey. Actually, I am learning many things. Dati parang sa utak ko, sige, pag pregnancy wife, iwan mo sa bahay, punta ka na lang sa work. Alam mo Kuha ba? mo isang katulong or something na Alam mo ba? in 5th or 6th month. Yes. Alam mo ba, naisip ko madalas parang sana hindi na lang ako masaya. Ha? Sabihin mo na, ang sira mo ilang tissues eh. Wait lang. Putay na, hindi ko alam yung napkin na anak, pero lugi na ako sa gastos na tissues na yan. May tissue ako dito lagi. Na second packet na ito, ubos na. Wait lang kasi. Si daddy bumili nito. Oo, kahit Hindi sino, ikaw. lugi na kami sa'yo eh. Tissue mo na mismo. Sabi ko, sana hindi na lang ako masailan. Ano yung nasala? May mga buntis kasi na normal lang. Nakaka-travel pa rin. Walang bleeding, ganyan. Normal lang, nakakapag-work. Parang si Penji, di ba, nung buntis siya. Parang wala lang daw. Nagwo-work pa rin si Penji. Hindi next na. Si Mami naman yung kagaya ko, masailan. So, naiintindihan ako ni Mami. Ako din tindihan ko na eh. Anong tindihan mo? Sabi mo arte eh. Hindi, joke lang yun para hindi ka na feel yung na boring ka. Dito lang ako para masaya ka lagi. Okay ako. Naiiyak lang ako. Hormone. Ito ginahan mo. Nag-self-pity ka minsan. Mako-compare mo bakit maselan. Hindi, okay lang. You're very good. Sa next, wala nang ganun. Practice na. This is practice. Next is perfect. Everything is fine naman ngayon. Sige, rest ka muna. Keep praying na para sa kanya and para sa amin and para sa kanya.